Magandang umaga sa Zamboanga Peninsula, maayong buntag Pagadian City ug sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Welcome sa Kapihan sa Rehiyon 9, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Region 9. Ang programang ito ay isang plataporma para sa mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ng kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Sa ating episode ngayong araw, makakasama po natin ang Department of Science and Technology o DOST. Ating pag-uusapan ang kanilang mga paghahanda para sa darating na Regional Science and Technology Week. Pero bago po natin ipakilala ang ating guest ngayong umaga, inaanyayahan ko po kayong lahat na tumutok sa ating live stream sa PIA Western Mindanao. Cross-posted sa ating mga Facebook pages ng ating Pagadian at Zamboanga del Sur Media. Nakahook up din po tayo sa Radyo Pilipinas. Of course, we would like to acknowledge our online viewers from the different provinces dito sa Zamboanga Peninsula. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi natin makakalimutan ang ating mga kasama ngayon dito sa ating venue, ang ating mga media partners and friends na nandito sa Regional Government Center. Maayong buntag kaninyong tanan. At this point, let us welcome our guest for today's episode mula sa Department of Science and Technology Regional Office 9, ang ating Assistant Regional Director, Ricardo J. Apolinario III, ang ARD for Technical Operations Services and Consortium Director. Magandang umaga sa iyo, Sir John. Good morning, Eman. Good morning sa ating mga tagapakinig sa radyo, sa Facebook, and of course sa ating mga media outfit na nandito ngayong araw sa PIA, no? Isang malugod na pasasalamat dahil na pumunta kayo, you give us your time na para marinig yung services ng DOST at yung mga activities na naka-line up ng DOST ngayong month ng September. Yes, thank you, Sir John. We are very happy to have you here. Now, to give a glimpse kung ano nga ba ang ginagawa ni DOST, please panoorin po natin ang kanilang presentation. ZCORD, or the Zamboanga Consortium for Health Research and Development, is an organization created to optimize the use of research to help alleviate the health and nutrition problems of the people in Region 9. Its mission: to develop an enabling and sustainable research environment among member institutions and other stakeholders for the promotion of evidence-based health policies, programs, and practices. Presently, the consortium is focused on facilitating the translation of research outputs into policies, increasing the number of generated research proposals endorsed for funding, assisting member institutions in acquiring Ethics Review Committee accreditation, empowering researchers through mentoring and training, endorsing research articles to peer-reviewed and accredited journals, disseminating research outputs, expanding funding sources, and facilitating the sharing of resources among members and other consortia. ZCORD specializes in providing trainings that cover the various aspects of health research. These include basic research ethics training, basic research methods training, advanced training on standard operations procedures writing, training on good research practice, and meta-analysis and systematic review training. ZCORD also accepts and facilitates funding to up to 500,000 pesos for research proposals, putting special notice on those that address priority health issues identified in the region. To date, the organization is populated by 31 diverse institutions, 14 from the academe, 13 from the government, and 4 from the private sector. With the status of national health in flux, the need for more experts in the field of research grows with increasing urgency. We invite you to take that step and join the consortium to lay the foundations for a balanced, progressive research landscape in the region. For more details on ZCORD, its activities, and how you can do your part, you may reach us through the following. Bienvenidos na Corazon del Mindanao! Narito ang lungsod na puno ng kulay, kultura at inobasyon, Zamboanga City. Ngayong Setyembre, samahan ninyo kami sa pagdiriwang ng Regional Science and Technology Week. Tampok ang Handa Pilipinas Mindanao Leg.
Nagsasama ng agam, teknolohiya at kahandaan sa sakuna. Sa gitna ng masigla at makulay na Asia's Latin City. Mula sa makabagong teknolohiya hanggang sa mga solusyon para sa kaligtasan ng bawat komunidad. Dito, sama-sama tayong handa. Inaanyayahan ng Department of Science and Technology Region 9 ang lahat mula sa LGUs, NGAs, akademya, pribadong sektor at media hanggang sa pangkalahatang publiko na makiisa sa pagdiriwang ng ingranding kaganapang ito. Maghanda na. Setyembre 23 hanggang 25. Dalawang kaganapan, iisang ingranding selebrasyon. Maghanda, mag-enjoy, at magkita-kits tayo dito mismo sa Zamboanga City. Venea, na Zamboanga City. Kabang-abang ang mga paghahanda ng Department of Science and Technology sa darating na Regional Science and Technology Week. At this point, okay, sisimulan na natin ang mga katanungan mula sa ating mga media partners. Uunahin po muna natin ang mga questions mula sa ating mga online viewers, Sir John. Hopefully, handa na din kayo. I think we have about more than 10 questions already. Pero tingnan natin Handang-handa naman na, Eman. Yes, okay. So, sisimulan natin mula sa katanungan po ng Zamboanga del Norte. Ito regarding po sa Handa Pilipinas. For Handa Pilipinas, our local government partners are going to be in attendance. If may nakita sila na technologies or innovations that they would like to apply to their locality, how would the process go in order for them to avail of the said technology? Yes, actually, more than 53 technologies ang i-showcase for the Handa Pilipinas Mindanao leg sa September 23 to 25 sa Palacio del Sur sa Zamboanga City. So, halimbawa, kung ako isang LGU, pumunta ako doon at may nakita akong isang technology na sabi ko pwede ito sa amin. All you have to do is to check out the booth, puntahan mo yung booth, at mayroong manifestation of intent na pwede mong i-sign. Saka kukunin yun ng taga-DOST, tapos babalikan ka ulit for the technology transfer. Of course, may proseso tayo sa technology transfer, base na rin sa Technology Transfer Act of 2009. Susundin natin yun, pero may mga ibang teknolohiya na mabilis na lang i-transfer kasi under technology licensing agreement na lang yun. Depende kung anong klaseng technology at kung ang technology na yun ay nasa commercialization or public good ang classification niya. Meaning to say, kapag ang isang technology ay for commercialization, may royalty pa ang technology na yun. So, yun yung babayaran natin sa technology generator. Pero kung ito ay public good, gaya ng mga technology na pang sakuna, sabihin natin pang emergency, pang relief operations. Ito yung naka-classify natin under public good or extension. So wala pong bayad yun. Walang royalty fee. Matatransfer siya under technology licensing agreement at hindi na dadaan sa Fairness Opinion Board. Okay. If ever may fee, Sir John, sino po ang magbabayad? Si local government unit po ba or counterparty po ito? Okay. Kung sa fee naman, kasi ganito yan, sa under Technology Transfer Act of 2009, ang technology generator ang siyang magmamay-ari ng technology na yon. Kung government funded siya, all the more. So, nagbabase ang royalty fee sa kung magkano yung valuation, magkano yung itinalagang value ng technology na yon based on standard practice. So ngayon, kung halimbawa ang sabi ng LGU, wala akong kakayahang mag-manufacture ng technology na yan, pero gusto ko ang technology. So ngayon titignan ni DOST, meron na bang nagpa-fabricate or nagma-manufacture ng ganyang technology sa Pilipinas? Kung meron na, accredited sila. Kumbaga, halimbawa, si DOST na nag-generate ng technology, pero wala siyang kakayahan, hindi nagfa-fabricate si DOST. So, ila-license niya sa isang fabricator or manufacturer yung technology na yun. Ang manufacturer ang magbabayad ng royalty sa DOST. Halimbawang ganun yung scenario natin. Of course, ang LGU naman, siya na ngayon ang bibili doon sa fabricator or manufacturer based on suggested or agreed retail price noong na-license off sa kanya ni DOST, sa fabricator yung presyo.
Okay. No, sa mga hindi nakakaalam, next week na po gaganapin ang ating Regional Science and Technology Week. Tama. At yung sinabi nga ni Sir John, maraming mga ano tayo doon, mga presentations no, na gagawin. So hopefully marami ding pupunta. So sa mga nanonood sa atin ngayon, punta po kayo at tingnan po natin. Sir John, meron pang pangalawang question dito. Bakit nga ba dito sa Zamboanga Peninsula, specifically in Zamboanga City, gaganapin ang ating RSTW? Yes. Ano nga bang meron dito? This is the second leg, no? This is the second year rather na ginagawa itong Handa Pilipinas. Una sa lahat, bakit ba siya tinawag na Handa Pilipinas? At bakit DOST ang namumuno dito o nangunguna sa pag-showcase ng ganitong klase ng activity? Una sa lahat, ang Handa Pilipinas ay isang activity ng DOST kung saan sino-showcase natin yung science, technology, and innovation interventions. Ano ba ang meron ang mga Pinoy, nagawang Pinoy, na pinondohan ng gobyerno para sa sakuna o pampaiwas sa sakuna, no? So, sabi ko nga kanina, there are 53 technologies under Handa Pilipinas. So, bakit Zamboanga Peninsula? Bakit sa Zamboanga City? Well, alam naman, hindi naman yan lingid sa kaalaman natin na lahat ng rehiyon sa Pilipinas ay talagang prone sa sakuna, no? Regardless kung environmental hazard ba yan or kung ano pang hazard yan, no? Well, sa Zamboanga Peninsula, nakita nyo naman, natutulog pa rin yung Sulu Trench, andyan pa rin siya. And hindi natin maiwasan na may threat din tayo sa tsunami. No? So, kaya naghahanap tayo ng mga, sabihin natin, strategic areas kung saan kailangan i-highlight yung paghahanda. Although we're not discounting the fact that lahat ng regions ay merong risk, no, sa natural hazards. But naghahanap tayo ng mga strategic areas kung saan urban areas na kung saan pwede pa natin palaganapin yung information dissemination, yung kaalaman natin hinggil sa disaster risk reduction. No, kaya sa Zamboanga City siya ginawa. Yes. Okay, so can we expect then, Sir John, follow up ito doon, can we expect then mga technologies and innovations na ipapakita doon sa Handa Pilipinas regarding this tsunami, yung mga possible na mga natural hazards Yes. for Zamboanga Peninsula? Yes, Eman. Actually, maraming technologies, no? I'd like to name quite a few lang, no? Dun sa 53. Well, andyan na yung CITAS, yung sa ating tsunami alert, no, system. And of course, meron din tayong isang AI na ginawa ng isang university kung saan pwede siyang magpalipad ng drone para makita yung structural integrity ng isang building or ng isang tulay or ng kahit anong infrastructure at titignan niya kung ano yung risk niya. No? Kung meron na ba itong bitak. So, usually ginagawa ito pagkatapos ng earthquake. No? Pwede niyang tignan yun. So, ito yung mga ilan sa mga kakayahan natin na bilang Pilipino, na gawang Pilipino para sa Pilipino, kumbaga. Okay, thank you, Sir John. I think excited na din magtanong ang ating mga media partners. Meron na tayong nakalista dito, Sir John, for the first 3 questions. Sisimulan muna natin from Radyo Bagding with Miss Vanessa Tumakmol. Good morning, sir. Good morning, morning, Vanessa. everyone. Vanessa Cagas of Radyo Bagting and Bell FM. Kasi po, interesado po kung malaman yung 53 technologies na na-mention niyo po is yung commercialization and sa public good. Gusto po namin malaman or sa amin po, for record, yung mga technologies and mga na-invento po para makatulong po dito sa atin sa Zamboanga Peninsula, particular po sa ating mga pagbaha na recorded. Ito po mga technology na to is for public po ba to or yung pang commercialization po? Yung sa mga baha po na ating mga na-invento po ng mga technologies po. Actually, halo, no? Kasi ang i-showcase natin, merong government funded, meron din siyang privately funded. Ito yung mga gawang eskwelahan, gawang universities. So kapag private institutions, of course, may bayad yon. But como sabi ko nga kanina, kapag government funded siya, publicly funded, suppose po, libre po yan. No? May mga technologies tayo na dati ay may bayad, pero nung nakita kung para saan talaga siya at nakita na pang sakuna siya, ginawa po siyang publicly funded. Gaya po ito ng mga ready-to-eat natin na pagkain.
gaya ng safe waters na technology natin, kung saan ang maduming tubig, kino-convert niya, ginagawang malinis na tubig na pang-inom. Dati may bayad yon, pero kinonvert siya, naging naging public good na po siya. So, ganun po yung mga scenario. Initially, may mga technologies tayo na kahit na government funded siya at na pwedeng pangsakuna, initially ay commercialization siya, for commercialization. But nung sinuri ng maigi ng DOST, abay dapat ito publicly funded. So, na-convert yun. So, wala nang bayad kapag ikaw ay isang fabricator o isang manufacturer at nakita mo baka pwede yan, pwede kong i-avail yan, pwede ako ang mag-fabricate or mag-manufacture. So, initially, dapat may bayad, di ba? So, ngayon, libre na siya. So, all you have to do is just write a manifestation of intent and we'll process. Isa sa mga nalaman po namin kasi nagpunta kami sa Persco ng DOST po, may project po na naging ganap. Yung sa insect repellent, kung nabasa ko po. Kasi interested po ako noon at nakita kong parang gamit na gamit yun sa public, sir. So ngayon, pag magiging commercialization po or public use po ba, kung mailagay sa commercialization, makakasiguro po ba tayo na yung public is affordable talaga na mabibili yung mga product na yan, sir? Yes. Kung titignan natin, magbabanggit ako ng ibang samples na talagang napapakinabangan ngayon ng publiko. If maalala ninyo, yung lagundi na tablet tsaka syrup. Meron na rin tayong sambong na lumalabas ngayon sa public, pero I think it's still under trials pa, no? Ang tawag ng clinical trials pa. Yung sambong, pag bibilhin mo siya ngayon sa market, hindi siya mahal. Bakit? Kasi it's government funded. Ang nangyari po noon, nag-research ang mga Pilipinong scientifico. Lumabas siya sa market initially as a food supplement, pero ngayon, lehitimong gamot na siya. And it's relatively affordable. At yun yung effective naman siya, no, sa ating mga Pilipino at ginagamit na rin siya sa ibang bansa. Lastly na lang, sir. Kasi po yung ganito na mga activity po ng DOST, kasi nakakamangha talaga pag pumasok ka doon sa makikita mo talaga yung mga bagong invention po. May chance po ba na maging dito rin maganap ang susunod po na Science and Technology Week po or pag may mga criteria po bang pipilian para dito naman makakita naman po kami dito po? Magandang tanong yan, napakagandang tanong. Ang Regional Science and Technology Week, ginagawa yan every year. No? Ang Handa Pilipinas, napili lang tayo as a lead ng Mindanao leg. So, next year, ibang region na naman ang ha-handle noon. No? But ang Regional Science and Technology Week, every year siya ginagawa at umiikot yan sa Region 9. I think the last time that we did it here in Pagadian City was around 2018 or 2019. So hindi tayo nakagawa ng RSCW noong 2020, gawa ng pandemic tsaka 2021. So nung bumalik ulit noong 2022, 2023 and 2024, napunta yan sa Dipolog City. Kasi ang strategy na ginagawa namin ngayon sa DOST is that pupunta siya ng probinsya tapos babalik ng Zamboanga City. The reason behind is that yung logistics. Kasi may mga technologies na sadyang malaki. At kapag gagawin namin siya sa probinsya, gaya ng Del Sur or Norte at Sibugay, hindi kakayanin ng presyo sa logistics. Yun yung pinaka-reason kaya ginagawa namin siya every other year na pumupunta sa ibang probinsya. So, by next year, hopefully, dito kami balik sa Pagadian. No? So, kasi we really want na kung ano yung technologies na sinashowcase sa Zamboanga City, yun rin ang makikita natin sa ibang probinsya ng Zamboanga Peninsula. Okay, thank you, sir. Thank you po, Vanessa. Thank you, Miss Vanessa Tumakmol ng Radyo Bagting. Now, our next line of questions will come from Brigada News FM Pagadian with Miss Christina Galamiton. Next siya. Okay, so let's entertain first questions from Sir Amar Alawan ng RMN DXPR. What? Okay. There seems to be some problem sa listing natin ng mga media na nandito. Okay, we have Sir June Tibor for the next line of questionings. We apologize for that. Ito talaga, Emma, na nangyari kapag live ka. Kaya nga. Oo. Good morning, sir. Good morning, classmates. Okay, sir, ang tanong ko po ay nasa anong level na po tayo in terms of technology advancement po?
Magandang tanong yan, June. Actually, may tinatawag tayong technology readiness level. May tinatawag tayong technology readiness level. Sa DOST, hindi kami nagpapalabas ng technology kapag hindi pa siya handa lumabas sa market. No, yung technologies na sino-showcase ni DOST, especially itong sa Regional Science and Technology Week at Handa Pilipinas sa September 23 to 25, lahat yan nasa TRL level 5 above. Ano ibig sabihin pag sinabi nating TRL level 5 above? Pag sinabi nating 1 to 4, nandyan yan sa still R&D stage, nasa pagsasaliksik pa, no? Sa pag-aaral pa siya. Nandyan pa yan sa pilot testing, nandyan pa yan sa pre-commercialization. Ibig sabihin, hindi pa siya dapat binebenta. Hindi pa siya dapat pinamimigay sa community. Pag lumagpas ka sa 5 and above, ibig sabihin, pwede nang magsimula ang pag-commercialize, pwede na magsimula ang pagbenta, pwede na magsimula ang pamimigay ng technology na yan sa communities, sa MSMEs natin, at sa iba pang mga stakeholders. Pag sinabi nating 5, hindi ibig sabihin na talagang perfect na ang technology. No? Kasi when you say technology, meron tayong tinatawag na dapat ina-upgrade mo siya. Parang cellphone, di ba? Pag bumili ka ngayon, bukas makalawa, may bago na naman. So, the higher the technology readiness level, the higher the quality of the technology. Or hindi naman quality, but rather yung effectiveness niya and yung kanyang, sabihin natin, yung version. No? So, pag tumaas yan, umabot ka ng 7, ng 8, ibig sabihin, mas maganda na ang kalidad, mas maganda na ang makikita mong services ng technology na yun. Kung sa cellphone, kapag medyo matagal-tagal na ang cellphone mo, naglalag na siya, di ba? So, ganun din sa ating mga technologies. Kaya dapat, every time, nag-upgrade tayo at nag-i-introduce tayo ng innovation sa technology na yun. Another question, sir, is in what specific technology nag-excel po tayo? Sorry, ano yun? In what specific technology nga nag-excel po, nakilala po yung ating ahensya? Oo. Magaling yan. Magandang tanong. Actually, marami tayong technologies. No? For Region 9, I'd like to emphasize, magandang pag-usapan yung Hazard Hunter. Alam nating lahat na prone tayo sa tsunami dahil sa Sulu Trench, prone tayo sa earthquake. Pero hindi naman natin alam kung saan ba dapat tayo umiwas. With the Hazard Hunter na dinevelop ng DOST FIVOX, pag sinearch mo doon yung area mo, malalaman mo kung nandun ka ba sa fault line. No? So, halimbawa, search natin Balintawak. Anong area sa Balintawak ang merong fault line? So, kung ngayon yung bahay mo nandun mismo sa fault line, abay at risk ka. Hindi naman sinasabi ng gobyerno na pag nandun ka sa fault line na yun, ay kailangan umalis ka na agad. Kailangan maging mapamatyag ka, mapanuri, and of course, you be very, very vigilant kung ano yung nangyayari sa surroundings mo. So I think that's one of the very important technologies that we've developed over the years. No? Of course, andyan yung simulator para makita din ng mga bata. Kasi nag-earthquake drill tayo, no? Pero hindi naman natin sigurado kung ang mga bata na sumasali sa earthquake drill ay talagang sinasa puso at sinasa isip yung nagaganap na earthquake drill. Dahil pag minsan, no, makikita mo sa mga pictures, pag may earthquake drill, tumatawa yung ibang mga bata. Which is normal naman kasi probably they're enjoying the activity. But nai-instill ba natin yung kahandaan sa kanila? So, with the Hazard Hunter, mapakita natin sa kanila na pag ito ang nakikita mo, so dapat mas vigilant tayo. Hindi tayo dapat mag-panic, no? There is no need to panic. Ang importante, maging handa tayo, mapanuri, mapagmatyag. At, of course, dapat lagi tayong handa. Last question, sir, is doon po sa yung sa insect repellent ba ay sa farming pa ba yun or sa pambahay? Sorry, ang alin? Yung sa technology natin sa insect repellent, Okay. para po ba yun sa farming o para sa bahay? At kung sa farming naman, kaya po ba siyang i-reduce yung mga insekto para maiwasan din po yung paggamit ng mga insecticide na nakakasama din sa health natin? Actually, in terms of insect repellent, meron tayong technology for that. Hindi lang siya, well, it's commercially available. Ginamit siya for so long. Ginamit rin siya sa mga eskwelahan. Kasi ang technology na yun is OL trap. It was deployed sometime in 2012. Hanggang ngayon, it's available in the market.
No, relatively mura din siya kasi ang isang pakete ng sachet is just that it lasts around 1 week. So for a month, kailangan mo lang 4 na pakete, isang baso, tsaka yung lawanit na paddle. Yun yung insect repellent na na-develop ni DOST way back 2012. No? So pwede siyang pambahay, pwede siyang eskwelahan, pero hindi siya pwedeng from industrial use, no, for farms kasi maliit yung baso na yon. But kung gusto mo ito scale, pwede naman. Pero of course, mas marami ang tubig na kailangan, mas marami din kailangan ng pakete ng ovicidal, larvicidal kits. No? So yun. But there are, if you're into organic farming, there are a lot of other ways to do, to repel insects, no? Sa farm level. Pwede tayong gumamit ng organic na insecticides, mali ang terminology. Organic na repellents na sa insekto, no? Kasi insecticide in itself is already chemical based, no? So hindi tama yung term na yon. Yung ganun yung pwede nating gamitin. But if you're really into insecticides, well, pwede naman, but yun nga, there are of course consequences sa farm level na we have to mitigate as we use the insecticides, no? So yun po. Thank you so much, sir. Thank po. you, Sir June Tibor ng Brigada News FM Pagadian. Our next questions will come naman from Ms. Mar Alawan ng RMN DXPR. Yes sir, good morning. Na-curious lang po ako dito sa, nakalagay po dito is ang Zamboanga Consortium for Health Research and Development ay mga services offered po sila. So sino po yung mga qualified na makakuha ba ng mga financial assistance or mga serbisyong ini-offer po ng itong ZCHRD po sir? Salamat, Mar. Actually, magandang katanungan yan. Kung titignan mo ang services na binibigay ng Zamboanga Consortium for Health Research and Development, ito ay services na binibigay ng gobyerno through DOST sa ating mga ospital, or sabihin natin sa academe, sa hospitals, even LGUs, pwede kasi kung titignan mo, may isa kaming member, ang LGU Dumingag is a member of the consortium. No? And of course, andito si PIA, membro din natin, and all other government agencies relevant to health and health-related activities. Ano ba ang services na binibigay ng consortium? Primarily, it's on research. So, probably ang sunod na tanong mo, Mar, is, ano ngayon? Anong makukuha namin kapag nag-R&D kayo at pumupondo si government, ang gobyerno ng Pilipinas, through DOST na mga R&D projects? Ang napakasimpleng sagot ko dyan, lahat ng halos ng ating mga polisiya, ang ating mga services sa gobyerno, bago pa naging policies yan at bago pa yan naging services, dumadaan yan lahat through R&D. And of course, yung gamot na iniinom natin ngayon, sabi ko nga kanina, yung Lagundi, yung Sambon, lumabas na yan, pero that's through R&D. It's also through government funding. No? So sa services, sino bang pwedeng mag-avail? Pwede mga eskwelahan, mga universities. Pwede ang mga ospital, provided nagtuturo sila. Meron tayong tinatawag na teaching and training hospitals. Nagkaroon na ng pangatlong level ang mga ospital ngayon. Pag malaking ospital ka na, you should be teaching, training, and research hospital. And the only one that's capable of that right now is Zamboanga City Medical Center in Zamboanga City. So, yan yung level 3 na teaching, training, and research hospital natin dito sa Region 9, no? So, yan. And of course, yung ating mga tinatawag natin mga non-government organizations. Halimbawa, yung mga tumutulong sa komunidad. May mga tinatawag tayong grassroots innovation or grassroots research tayong ginagawa sa mga community level na pinupondohan din natin, no? Kasi nakikita natin yung value na pwede pala yun sa community level, gumagawa sila ng R&D, gumagawa sila ng research. Pwede yun. No? Kadalasan ito yung mga traditional knowledge, traditional medicines, traditional techniques na tinatawag natin o skill sets. No? Yan yung mga services natin. Mar. Sir, sa mga nakikinig or nanonood po sa live natin ngayon, halimbawa gusto po silang ano po dito sa financial assistance sa mga undergraduate students na nag-pursue ng kanilang mga thesis research o natural products obtained from plants. Ano po ang dapat nilang gagawin, sir, para maka-avail po sila sa services na ibinigay po ng consortium?
Well, first and foremost, ang gusto namin sabihin is that pumunta sila sa pinakamalapit na DOST office sa probinsya nila. So kung kayo ay nasa Zamboanga del Sur, pumunta kayo sa DOST sa San Francisco. Barangay San Francisco, nandyan po kami. No? Kapag nasa norte naman kayo, pumunta kayo sa Upper Turno. Pag nasa Sibugay kayo, pumunta kayo ng Taway. Pag nasa Zamboanga City kayo, kayo'y pumunta ng Petit Barracks. And of course, kapag kayo ay nasa Sulu, meron po kaming office sa Sulu. No? Dahil bumalik na po si Sulu sa Region 9, meron po kaming provincial center sa Sulu. Pwede rin po kayong bumisita doon. Sa Isabela, as of the moment, ang Zamboanga City rin yung nag-facilitate sa kanila. Mamaya pwede naming i-flash ang tawag na to, QR, kung saan ninyo makita, kung saan ninyo pwede kaming i-contact. No? So, yun po. Ayan, thank you po sir. Last question na lang po. Siyempre, ano po ba yung mga requirements para po makakuha sila ng mga financial assistance? Halimbawa, sir. Yes. Kung kayo isang estudyante, para makakuha kayo ng tinatawag nating undergraduate thesis grant for natural products or NATPRAD, dapat naka-enroll kayo as a student sa anumang courses, pharmacy, biology, chemistry, nursing, alin man sa mga courses na yan, and so many others, I think around 11 courses yan. Kapag enrolled kayo sa mga courses na yan, you are entitled to 75,000 grant. Pag na-qualify kayo, of course magko-call kami, nagkakaroon kami ng yearly call for proposals, tapos ini-screen yan ng consortium, tapos sinasubmit natin sa Manila. Once natanggap ang inyong proposal, mag-grant kayo ng 75,000 pesos na grant. Walang bayad yun, hindi nyo kailangan ibalik sa gobyerno yun. Binibigay po yun as tulong pinansyal sa ating mga undergraduate students. Tapos, pag nanalo kayo, pag nakuha nyo yung grant, meron pa kayong pagkakataon na makapasok sa isang national competition for that particular na project din. At meron pang kaukulang premyo pag nakuha kayo. Ayan. So, yun. Thank you po, sir. Thank you rin, Mar. Thank you, Ms. Mar Alawan ng RMN DXPR. For our next question, Sir John, babalikan natin ang ating mga media partners dito. Unahin muna natin ulit ang ating mga online questions. Ito naman siya parang follow-up dun sa napag-usapan ninyo regarding the ZCHRD. Sige. From Zamsulta, ito na question, Sir John. What are the current health priorities ng ating consortium? And how do these address the pressing health concerns of Zamboanga Peninsula and nearby areas? Alright. Salamat. Actually, magandang question yan. No? Kung titignan mo, sinimulan namin gawin yung priorities na yun way back 2023 for 2024 to 2028. There are 11. Hindi namin siya tinatawag na priority areas, but rather thematic areas. There are 11 thematic areas. One of them is, of course, maternal and child health. Kasi Region 9 still has one of the highest maternal and child morbidity and mortality rates, no, sa ating buong kapuluan. So we're trying to address that. Of course, andyan din yung infectious and communicable diseases. Ano ibig sabihin nun? Yung mga nakakahawa na sakit, no? Isa yan. Of course, andyan din yung mga emerging and re-emerging diseases gaya ng COVID, gaya ng chickenpox, ng smallpox, etc. No? So, ifa-flash po namin yung QR code for the entire list of the priorities para po i-picturean nyo na lang yung QR, makikita nyo doon yung priorities. How does this impact sa region? Importante na kailangan natin tong i-revisit every 5 years. Kasi nagbabago ang ating, hindi lang priority, but yung ating landscape. No? Environmental landscape, yung health landscape natin. Ayan, naka-flash na po sa screen yung QR code. I-picturean nyo na lang po or scan nyo na lang. Nagbabago ito base sa ating lifestyle, that's number 1. Number 2, of course, we have climate change, kaya dapat mag-attend kayo ng RSCW Handa Pilipinas next week, September 23 to 25. Bigla ako nag-plug. And of course, aside from climate change, yung ating, ang tawag nito, yung ating day-to-day activities. No? So, kung halimbawa, kung ikaw ang klase ng tao na mahilig kang uminom, manigarilyo, of course, that affects your lifestyle. No? Hindi lang environment yung may kinalaman doon. So, nagbabago rin yung statistics natin on a daily basis.
Kasi, of course, maraming advancement, no? Maraming nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya nagbabago rin yung ating mga issues at hand. So, kaya kung sabihin natin ano yung impact nito, malaki. Kasi in terms of policy, in terms of technology generation, or product development, and of course, knowledge generation. No? So, kaya continuous yung pagpondo ng gobyerno through DOST, Department of Science and Technology, sa activities na ganito, kasi the only thing that is constant in this life is change. No? So, kaya kailangan lagi tayong magbago. Kailangan maging adaptable tayo sa ating environment and sa ating sa ating lifestyle. No? So, yun siguro. Thank you, Sir John. No? Talking about pondo and support, ito follow-up question pa din for the consortium. How does ZCHRD support local researchers and institutions in developing studies that can translate into actual health policies or programs? Salamat, Eman. Way back 2023, we funded one project. Yung tawag doon street food vending, no? Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung ano yung locality or ano yung area kung saan siya nag-research. But 44 street food stalls ang pinuntahan niya. Of the 44, if I remember it right, parang 11 lang ang nakapasa. No? So, what do I mean by 11 lang ang nakapasa? 11 stalls lang ang pumasa sa standards. Meaning to say, malinis yung sauce, malinis yung pagkaluto, walang microbial, ang tawag nito, walang microbial contamination na nangyari. In short, malinis ang pagkain, walang mangyayari sa pag kinain mo. No? So, anong nangyari doon? Ni-raise yun sa LGU at ginawa ng kaukulang polisiya ng LGU. So, no, imagine mo, tayo, pag nakita natin street food, lalo-lalo na pag naamoy natin yung amoy ng street food, di ba, napakasarap ng amoy. No? Tapos pag kinain mo, masarap. Pero hindi natin alam kung talaga bang malinis. No? Ang makukuha nating sakit dyan is HEPA A. No? So, yan. Yung iba, sa tubig naman, amoebiasis. There's also one study on water refilling stations. Again, di ko sasabihin kung saang area. Nag-test siya ng 22 or 11 refilling stations in the area. And of those 11 refilling stations, walang pumasa ni isa. So, yeah, kami mismo nagulat kami kasi why are they operating? Diba? So, ang contamination doon ay E. coli. So, we're not supposed to drink talaga water kapag may E. coli ka. Talagang sasakit ang tiyan mo. And true enough, when they were checking the area, nung tinitignan nila yung binangga nila sa admission rate sa ospital, mataas ang cases ng sakit sa tiyan, ng diarrhea, sa area na yon. So, nabangga, ibig sabihin tama ang research, di ba? So, ginawa ulit ng kaukulang palisiya ng area na yon. So they had to close everything and test everyone. No? So ito yung mga ganitong klaseng pulisiya na hindi natin sukat akalain na pwede palang mangyari pero talagang nangyayari. Kala natin sa drama lang, di ba? Pero nangyayari siya. It really happens. So mga ganito. So in terms naman ng funding naman, pag-usapan natin yung pondo. Kanina nakita nyo sa video, pinakita namin up to 500,000. Umakyat na po yung pondo na binibigay namin. 1 million na po siya. Sir, bakit 1 million lang? Ito kasi yung pondo na binibigay natin sa mga nagsisimulang researcher. No? Meaning to say, gusto kasi namin mag-develop ng bagong mga mananaliksik sa Pilipinas. Kaya binibigyan natin sila ng oportunidad na magkaroon muna ng credibility, magkaroon muna ng ang tawag dyan, magkaroon muna ng pangalan na pwede nilang gamitin na, gumawa na ako ng research. At pinapublish natin yan, no? Kasi hindi ka pupondohan ng ibang mga bansa kapag wala ka pang credibility. Sino ba naman magbibigay sa'yo ng 10 milyon, 5, di ba? So, kailangan mo ng credibility. So, doon kami pumapasok sa consortium. Binibigyan natin ng importansya yung mga nagsisimulang researcher o yung mga tinatawag naming budding researchers. And believe it or not, meron na kaming napondohan na 1 million before. Ngayon nakakuha na siya ng pondo ng 4.7 million. Nakakuha na siya ng pondo ng 69 million for R&D.
And makikita nyo yan next week, no? Sa RSTW Handa Pilipinas sa September 23 to 25. Ang tinutukoy namin yung ADMA-Med ng Zamboanga City Medical Center. Imagine niyo, nakakapaggawa na tayo ng 3D printed na replacement sa ating mga bones kapag nasira, no? For example, eto no, mandibular bone. Common yan sa vehicular accident. Pag-aaksidente ka, lalong-lalo na sa mga hindi gumagamit ng helmet, pag ikay ay na-aksidente, kadalasang problema mo, eto, nasisira yung jaw mo. So yun yung papalitan, no? 3D printed yung ilalagay doon. So that is the first and the only. Meron tayo sa Pilipinas, no? And dapat tayo maging proud. Tayo lang din ang may biomedical engineering na kurso sa Pilipinas. At nasa Ateneo de Zamboanga University yan. No? Ang mga doktor na yan, kung sino ang gumagawa ng mga doktor na yan, yung gumagawa ng 3D printed na prosthesis na ang tawag doon, replacement ng ating mga bone na nasisira, laking Zamboanga yan. Hindi yan galing sa ibang region. No? Homegrown talents natin sa Zamboanga City at sa Zamboanga Peninsula. Yung iba sa kanila, galing dito sa inyo, sa Zamboanga del Sur, Norte at Sibugay, tapos nagtatrabaho sa Zamboanga City Medical Center. Makikita nyo sila next week. So sana pumunta kayo at makita nyo in person yung ADMA-Med. No? Yan. Additive Manufacturing Center for Medicine ang tawag. ADMA-Med. Nako Sir John, daming kaabang-abang. Parang excited na din akong pumunta doon sa sa Regional Science and Technology Week natin, Handa Pinas. Now for our next line of questions, babalikan natin ang ating mga media partners na nandito, Sir John. Uunahin ulit natin si Sir Dodds Marzon ng Pagadian News Channel. Good morning, sir. Good morning po. Okay sir, good morning. Ang tanong ko po, medyo something crucial. Yung nagpapatuloy na banta natin sa West Philippine Sea, Sorry, ano yun? kamakailan lang may in connection sa banta natin sa West Philippine Sea. Okay. Kamakailan lang ang DOST nagka-imbento ng armas, yung Buhawi. Tapos na award na sa Coast Guard or sa Navy. Ngayon sir, ini-update kung ano pang mga armas like missile ang naimbento natin para hindi na tayo magbili sa ibang bansa ng mga armas. Any update, sir? Magandang tanong yan, no? Actually, hindi ko sukat akalain tatanong mo yan. Pero magandang tanong yan. This is in partnership, of course, with our Metals Innovation Research and Development Center, MIRDC, no? So, nakipag-partner tayo. Sukat akalain ninyo, mula nung ilang dekada na nakalipas, ngayon na lang tayo ulit gumawa ng ganyang mga technology, no? So nakipag-partner tayo sa isang private company. Sila yung nag-develop. Actually, marami tayong ginagawang efforts ngayon. Nag-identify tayo last year or 2 years ago, nag-identify tayo in terms of shipbuilding naman. Nag-identify si DOST through our regional offices kung ano-ano yung mga regions na merong capability sa shipbuilding. Bakit? Kasi nagde-develop din tayo ng mga sasakyang pandagat. No, kasabay nung Buhawi actually. Meron na tayong meron na tayong ginagawang efforts ngayon sa Region 10, no, sa Region 6, and if I'm not mistaken, of course sa NCR National Capital Region, and sa Region 8. Ang detalye hindi ko pa pwedeng sabihin kasi nga hindi pa siya, well, that number 1, that's sensitive. Number 2, hindi pa na filean ng intellectual property rights. So, like any other technology, kapag wala pang filing, hindi pa pwedeng i-disclose kasi baka maunahan tayo ng ibang bansa. No? So yun yung pinoprotektahan natin. But rest assured, I'm telling you, meron tayong ginagawang efforts naman ngayon, kasabay ng Buhawi, ang shipbuilding. Kasi we're trying to revive our shipbuilding industry para matugunan yung pangangailangan natin sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Kumakailan lang nag-launch na success yung launch yung missile. Ano yun particularly na missile, sir? Sorry, hindi ako particular masyado sa missile na yon, but parang short range lang siya. Short range. Oo, so pero hindi ako masyadong particular doon kasi actually walang masyadong full disclosure about doon dahil nga sa classified information siya, no? So lumabas lang na meron na tayong capability for that. But
kung anong klase ng range ng missile or anong klase ang missile, wala tayong information doon kasi classified information. Okay. Nuclear missile, wala pa. Wala. Okay, thank you. We have, okay. In terms of nuclear missile, wala kasi hindi naman tayo pwedeng gumawa nun. But we have an institute for nuclear research. Of course, andyan tayo sa renewable energy, gumagamit tayo ng ng radiation no sa ating mga halaman, sa ating in all other things. Even sa medicine ginagamit din natin 'yan. But in terms of nuclear missile, wala tayong ginagawa. Okay, yun lang. Thank you. Thank you so much, Sir Dodds Marzon ng Pagadian News Channel. Now, our next questions will come from Sir Jason Revelo ng Wonder Radyo Pagadian. Good morning po Morning, Jason. sa mga kasamahan namin. Matanong ko lang po, sa ngayon, halos na talaga mayroong cellphone at lalong-lalo na yung mga baguhan pa na humahawak ng cellphone. At marami talagang lumalabas na hindi totoo sa social media at walang katotohanan, gawa ng artificial intelligence. Alam ko po na ang laking concern dito ang DICT. Pero sa inyo sa Department of DOST, ano po ba yung magagawa nyo? Lalong-lalo na yung mga AI na hindi walang katotohanan, at ano ba ang disadvantage at advantage dito? Kami sa DOST, we are pushing for the ethical use of artificial intelligence in technology. Kung makikita nyo yung mga smartphones natin ngayon, kahit na mag-Google kayo gamit ang mga laptop ninyo, pag nag-type kayo, halimbawa, what is Handa Pilipinas, ang sasagot sa'yo initially, AI, di ba? AI review ba yun? Ang tawag doon? Oh. Kasi it makes life easier. Totoo, it makes life easier. Pero hindi siya, kung sabihin mo anong responsibilidad ng DOST, responsibilidad namin na mag-roll out ng technology na ethical ang paggamit ng artificial intelligence. Ngayon, siguro ang mas magandang tanong is, ano ang responsibilidad natin bilang mamamayan Pilipino? No? Dapat siguro ang responsibilidad natin is that bago tayong mag-share, mag-click at mag-share ng binabasa nating information, balikan muna natin kung tama, totoo, at hindi pagbalasubas ng ating mga impormasyon ang lumalabas sa newsfeed. At kapag napatunayan natin na fake news yan, i-report natin. Huwag natin i-share tapos lalagyan mo doon fake news. Huwag na. Automatic, pag nakita mo, binasa mo fake news ito, click, delete, spam, report. Yun dapat ang ginagawa natin bilang responsableng mamamayang Pilipino. Gaya namin sa DOST, sinasabi namin na we have to use artificial intelligence intelligently and responsibly. No? So, we do not discourage the use of artificial intelligence. In fact, we are encouraging it, especially sa mga technology generators, kasi it makes life easier. No? Mas madali ang paggamit ngayon ng internet, paggamit ngayon ng social media natin, paggamit ng ating cellphone, kasi naka-embed na ang artificial intelligence sa ating mga smartphones. Pero yun nga, lahat tayo dapat maging mapamatyag laban sa fake news. Maging responsableng mamamayang Pilipino tayo. Thank you po. Thank you, Sir Jason Revelo ng Wonder Radyo Pagadian. Our next line of questions will come from XFM Pagadian with Miss Joanne Joy Go. Exciting morning. Good Morning morning, po. sir, and good morning to my media colleagues here. So, sir, since next week na po yung Science and Technology Week, which is pinaghahandaan po talaga siya as early as kindergarten students nga po, kasi ako po ay naghahanda din po para sa experiment presentation. So, with that po, makikita po natin na talagang binibigyang pansin para sa mga kabataan po, para sa mga future generations po natin na may mga matrain po tayo na mga next scientist po
in the making. So paano po pinapalakas ng programa ng DOST ang susunod na henerasyon ng mga innovator at mga scientist para po sa ating rehiyon, most specifically po dito po sa Zamboanga del Sur? Maraming salamat sa katanungan. Magandang tanong yan. Well, gaya ng sinabi ko kanina, nabanggit ko na yung pagpondo namin sa mga nagsisimulang researchers. That's number 1. Yung pondo na binibigay natin sa mga undergraduate grants, no, thesis grants sa ating mga estudyante. Of course, itong Regional Science and Technology Week celebration na ginagawa natin yearly. Bakit nga ba tayo naggumagastos ng malaking pera para sa ganitong activities? Number 1, kasi gusto natin na lumakas or tumaas yung kamalayan ng ating mga bata, mga estudyante sa science, technology, engineering, agriculture, and mathematics. STEAM, no? STEAM. Dating STEM yan, walang agriculture. Pero sinama namin ang agriculture kasi nga, merong science sa agriculture. At ang pera ay nasa agriculture. No? And of course, food security. That's number 1. Kailangan natin palakasin ang kamalayan ng mga estudyante. Number 2, hindi nila maiintindihan kung gaano ka-complicated ang science, math, engineering, agriculture, and math sa murang edad kung hindi natin sila i-expose at an early age. No? Ngayon pa lang, dapat pag-present natin sa kanila ang areas na ito, as much as possible, exciting. No? Ako, nung nagsisimula, exciting, no? Ako nung nagsisimula I used to love math. Nung elementary ako, gusto ko ng math. Pero nung dumating ako ng high school, ayoko na ng algebra, ayoko na ng trigonometry. Pagdating ko ng college, lumabas na naman si algebra, kaya nag-nursing ako. Sa pag-aakalang walang math. Kaso pagdating ko ng third year, may pharmacology kami. At may decimal point yun. Yun yung pinakaayaw ko sa lahat. No? Pero natutunan ko siyang mahalin kasi number 1, maliit pa ako, tinuruan na tayo, no? Binuksan yung kaalaman natin, yung kamalayan natin, na yung complexities ng science, technology, engineering, agriculture, and mathematics. So, dapat ganun yung perspective natin, no? And number 3, of course, para i-promote ang mga teknolohiyang gawang Pilipino para sa Pilipino. That's number 3. Of course, regardless kung may bayad o wala, no? Pero we are promoting our own technologies. Sana tangkilikin natin yung ating mga gawang technologies. So, sariling atin, kasi alam ka naman, sino pa ba, 'di ba? Kundi tayo magtutulungan, no? And number 4, of course, we want to create awareness of the natural hazards na likas sa atin, no? Of course, hindi naman yan doon sa 3 days na 'yon. Sabihin mo kung may 100 tao, hindi naman siguro 100 talaga ang magiging bukas sa kamalayan nila. Pero at least 99.99%. Kulang na lang ng 0.1, no? So paano yun? Hahatiin mo yung katawan ng tao. Sabihin na natin 99 people ang magiging open sa ganong klaseng information na nakukuha nila. No? So yun yung mga target natin kung bakit natin ginagawa ito yearly. Okay, sir. Second, and maybe my last question po. Dito po sa Pagadian City, meron pong Zamboanga del Sur National High School which has this specific na curriculum po which is DOST. My question po is, bakit po, ano po ba ang mga requirements, mga requisitos po para maging qualified po ang isang paaralan para magkaroon din po sila ng ganoong klaseng curriculum po? Primary, nasa curriculum mismo nila na dapat align ka doon sa Science, Technology, Engineering, Agriculture, and Math. No? So, kasi, andyan naman talaga siya sa K-12, no? Na may mga eskwelahan tayo na nag-offer ng technical vocational education, TechVoc, no? Meron din naman tayong tinatawag na STEM, yung strand na kinukuha ng mga eskwelahan na yan. So, tinitignan muna natin number 1, base sa pag-uusap ko sa isang supervisor sa amin. Number 1, tinitignan natin kung ang mga guro ba ay may kapabilidad para magturo ng science-related subjects. So, kung wala, automatic yon. But kung gusto mong mag-STEM, pwede, pero capacitate mo na. Kailangan natin makakuha ng mga teachers who are capable in teaching STEM subjects. Yun yung number 1. Number 2, dapat yung ating facilities ay really capable siya for STEM learning. Kasi may mga eskwelahan na, yun nga, gaya ng sa TechVoc na schools,
wala silang laboratories. Yun yung primary requirement, isa sa mga primary requirements natin. So, hindi naman din siya kawalan kasi, of course, hindi din naman lahat ng estudyante may gusto sa science, technology, engineering, agriculture, and math. Diba? So, meron din silang pagpupuntahan na ibang eskwelahan. But, of course, kami sa DOST, we want to really encourage yung mga ating tinatawag natin mga Gen Z ngayon or Gen Alpha, no, na talagang kumuha ng STEM na strand para umangat, number one, umangat ang ating antas in terms of science related research or R&D. Number two, para dumami pa ang ating mga researchers, scientists, and engineers. And number three, tumaas yung ating ranking sa Global Innovation Index. Thank you po. Thank you, Ms. Joan Gook ng XFM Pagadian. Now let's go back to our online questions. Actually, konti na lang ang natitira dito sa ating online. Mga 10 pa ba? From Basilan naman ito, Sir John. You mentioned kanina na wala tayong extension office sa Basilan. So, nagtatanong sila kung how does your organization or DOST ensure that the scholarship programs and other initiatives and programs effectively reach and support students from Isabela City naman? Magandang tanong yan. Actually, isa yan sa pinakamalaking issue na nanadatnan ko nung pumasok ako sa field operations way back 2017. We only had four personnel sa Zamboanga City Office at that time. And yung 4 na personnel na yon ay hindi pa talaga really focus sa Zamboanga City alone. But of course, doon siya sa regional operations ng Zamboanga Peninsula. No? So, nung pumasok ako, I really lobbied for personnel na maging dedicated doon sa Zamboanga Isabela office natin. So, number 2, yung isang strategy, number 2, is to really find people who are from Isabela. Mahirap naman kasi na pumunta ako ng Isabela, taga Zamboanga ako. Or kayo na taga Zamboanga del Sur kayo, tapos pupunta kayo ng Isabela City. Number 1, hindi natin alam ang terrain. Number 2, hindi natin alam ang pananalita. Although Chavacano, Visaya is also widely spoken sa Isabela City. No? So ito yung mga maliliit na issues pero importante para malaman natin kung paano natin i-address ang mga needs ng constituents sa Isabela. So, nung nagawa natin yun, we coordinated, close coordination sa LGU. So, ang nangyayari ngayon sa atin with Isabela City is that when we visit Isabela, we also always do courtesy visits sa LGU. And we constantly update of our progress sa mga projects na ginagawa ngayon. No? So, ina-address natin ang issues on cultural diversity. No? Ina-address natin on livelihood, environmental protection, and so many others. Ang isang pinaka-notable na project natin na ongoing ngayon is providing potable water sa isla ng Lampinigan Island sa Isabela. And of course, to enhance yung tourism efforts doon sa isla na yon. Kasi napakaganda ng isla. Talo pa siguro ang Boracay eh. And it's a very small island na maikot mo and napaka-peaceful ng community, no? So if you go there, white sand ang beach. Tapos may maliit siyang cliff kung pwede ka saan ka pwedeng umakyat at mag-photo, no? Mag-take ng photos. Yun yung gusto naming i-develop. At pag na-develop na yon ng DOST into a science and technology ecotourist park, we will make that as a flagship community na pwedeng i-replicate sa ibang areas sa Region 9. So yun yung number 1. Of course, marami pa kami mga isla na nasa pipeline namin pero hindi lang muna namin sasabihin dahil under assessment pa ito with the LGU. No? So, but these are the issues that we are trying to address. And of course, yung sa scholarships namin, alam mo ba, yung director ngayon ng Science Education Institute namin ng DOST, he is based in Manila, pero he constantly goes to Isabela. And not just Isabela, but the entire Basilan province. Kasi we really want to promote yung ating scholarships, yung undergraduate scholarships natin, yung RA, at saka yung ating merit na scholarships. Kasi we want more from these island communities. No? Kanina, binabasa namin ni Eman yung listahan. Kukunti lang, no? Minsan 2, 1. There was a year na wala talagang pumasa. Noong 2023, may 3 pumasa. Ngayon, tinitignan pa namin yung 2024. And hopefully by 2025, with this intensified information dissemination to national high schools,
doon sa ating undergraduate scholarship program ay mas maraming kumuha at mas marami nang makakapasa. And we're also looking for ways kung papaano namin matulungan ang mga batang ito mag-review para sa exams. No, of course, ang scholarship na ito, like any other government exams, hindi siya quota system, but rather competitive yung application. So may qualifying examination siya. It is offered every year sa mga incoming first year college. So dapat kung magiging first year ang anak mo by 2026, ngayong October magbubukas ang application period, dapat mag-apply na siya. Dapat yung bata ay grade 12 as of October 2025. No, para mag-enroll siya, kung makapasa siya sa 2026, doon niya makukuha yung scholarship program. So yun. Thank you, Sir John. No? So, talking about extension offices, Sir John, kasi Sulu is already part of Region 9. So, ano po yung mga plano ni DOST for Sulu? Na-mention nyo din kanina na meron na tayong Science and Technology Center dun sa area. Oo, so ano nga ba yung ways forward natin, Sir John, and other plans for Sulu? Yeah. Noong August 20, nag-call ng coordination meeting ang province ng Sulu, no, with their inclusion based on sa EO ni President Marcos. Lumabas yun. So nag-start na kami ng coordination meeting with other government agencies din nung nag-meeting kami with the province of Sulu. One of the most positive feedback is that they are, They are already looking forward to the government agencies going to the province and extending their services. Kami sa DOST 9, while we have a provincial science and technology center doon, there are only 2 plantilla personnels. And yung isa pa doon ay bakante, no? And of course, 2 contract of service. We've also done initial talks with the provincial S&T center doon sa Sulu kung ano yung needs nila. Nakita namin, of course, napakaliit ng office nila. There are a lot of environmental challenges doon sa opisina na yon. And we're already working it out para by January next year, maayos na natin. At sana lumabas yung guidelines ng TWG who is taking charge doon sa pag-transition ng Sulu from BARM to Region 9. Sana lumabas siya within the year para magawa natin na mas magandang plano for next year, no? So of course, we have major programs kasi sa DOST. Ito yung Small Enterprise Technology Upgrading Program, yung ating local grants in aid, and of course, yung ating community empowerment through science and technology. Of the 3 programs we're looking at, ang gusto naming makita na i-roll out muna ay ang local grants in aid, tsaka community empowerment through science and technology. Bakit kamo? Ang setup is really intended for our micro, small, medium enterprises. While ang ating CEST and local grants in aid is really intended to assist communities uplift themselves economically and in terms of their living conditions. So, bakit yun munang 2? Hindi pwedeng pagsabayin yung 3. Kasi naisip namin na kailangan nila ng social preparation. Hindi naman pwede na pag nagbibigay tayo ng government assistance, bara-bara ang paggawa, no, ang pag-implement ng mga projects. Mas maganda kung ipe-pace natin siya. Kapag nakikita nating ready na ang isang komunidad, ang isang pamilya, ang isang negosyo na mag-phase 2 or mag-level up, saka tayo magbabago na naman ng program na ihahatid sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na yung 2 lang ang ibibigay. Pag may makita tayong mga enterprise o negosyo na handa naman palang ang mag-avail ng setup, pwede natin i-roll out yun. No? So ang sinasabi lang natin is that one step at a time, kailangan may social preparation. Okay, so thank you for that. I think yan yung huling katanungan mula sa ating online viewers, Sir John. So balik ulit tayo sa ating mga media friends na nandito kasama natin. So for our next questions, 3 na lang to actually nasa listahan natin. So makakahinga ka na. We have questions from Brigada News FM Pagadian with Miss Christina Galamiton. Hello. Hello po, sir. Good morning. And good morning, everyone. May tanong po ako, sir. Sa Dipolog, meron pong Pag-asa Weather Bureau. How about dito sa Pagadian City? It is possible na magkaroon since we're regional center of Western Mindanao. Yes. Actually, ang areas natin, no, kung titignan mo nga, ang FIVOX meron isa lang eh. No? Tapos isang tao lang din yun. No? So,
When we look at weather patterns naman kasi, hindi naman kasi siya kailangan nandun ka sa area specific. Kung saan yung area na gusto mong tignan, dapat nandun din yung area, no? Kasi sa forecasting, meron naman tayong weather forecast na tinatawag, no? So, hindi kailangan na nandun ka talaga on-site na nagmo-monitor ng weather. Kasi kaya mo siyang tignan based on patterns and forecast. Yun yung reason. But, of course, gaya ng ibang government agencies, kulang sa budget. Kasi sir, isa yan sa gina-required namin sir pag magbalita kami tungkol sa weather condition po. Yun po, kaya natanong ko po. Totoo Madag-umon nga kalangitan. Totoo Mapanganuron nga Totoo kalangitan. Okay, thank you, Ms. Cristina Galamiton of Brigada News FM. Now, our next questions will come from Sir Elmer Maghanoy ng Media Link Pagadian. Good morning po, sir. Happy birthday, Sir Elmer. Thank you. Dito ko i-celebrate. Sir, nakita na to ba ang DOST ay unique? Kasi tumutulong na siya sa health, parang partner siya sa Department of Health. At saka, mayroon lang ako itatanong ba, yung sa office natin. Kasi ang Pinoy, iba talaga ang Pinoy. Pag sinabi mong gamot, marami halos-halos itong mga radio stations may gamot na binibinta. Marunong sila mag-innovate, mag-produce, maraming invention. Tsaka yung sir ba, tanong ko lang, ang Pinoy, mahilig talaga sa invention. Yung bago, naka-invento siya, yung tubig lang gagamitin, patatakbuhin na yung sasakyan. Pangalawa, itong basura natin, ginagawang petroleum. So, may budget ba ang national government sa ganitong mga klaseng invention? Kasi yung unang invention natin, kagaya ng yung ilaw natin, Pilipino ang nag-invent, tapos kinuha siya sa US, doon siya nag-produce ng maraming ilaw. So, sa itong dalawa, mayroon bang budget ang DOST o hintayin natin na talagang siya ang magasto para yung mga invention na ginagawa niya? Yes. Magandang tanong, sir. Kasi sabi ko kanina, may pondo na tayo sa mga estudyante, may pondo na tayo sa undergraduate scholarships, at iba pang mga beginning researchers. Ngayon, ang tanong, paano kung isang individual ang gustong mag-research? Tama yan, magandang katanungan yan. In fact, acknowledge din po yun mga nabanggit yung mga research na nagawang technologies na hindi napondohan ng Pilipino para sa Pilipino. No? Ngayon meron po tayong tinatawag na Technology Application and Promotions Institute. Under po yan sa DOST. Ang purpose po ng institute na ito ay magpondo ng mga individual researchers or industry partners or mga tawag natin entrepreneurs na gustong mag-develop ng sarili nilang technology at mapondohan yan at ma-roll out. No? Hindi ko na mabanggit yung iba, sir, kasi medyo matagal-tagal na yung mga technology na yun. No? But gaya ng, ano ba ang pinaka, dito? Yung kalamansi ng Delcy. Taga Molave yun, di ba? Taga dito yun. Meron ding isang ganyang manufacturer doon sa atin, doon sa amin sa Zamboanga City. Gusto niyang mag-R&D rin. So, nag-propose din siya sa TAPI at napondohan siya. No? So, ito yung mga tinatawag nating shop floor R&D or mga industry-based na R&D. No? Or mga tinatawag natin enterprise-based R&D. No? So, kapag meron kayong gustong technology na baka pwedeng mag-work, kaso wala akong pondo, pwede pong lapitan ang TAPI. Pero of course, wala po kasing TAPI dito sa atin sa Region 9. No? So again, pwede nyo puntahan ang ating mga provincial offices. Ang pinakamalapit na DOST sa inyo. Sa atin sa Zamboanga del Sur, para maka-avail ng ninyo. Meron pa pala, sir, nalimutan ko, buti nabanggit nyo. Meron din tayong tinatawag na startups. No? So itong startups, meron tayong mga ina-assist na mga enterprises. So mga partner agencies natin for Zamboanga del Sur is si JH Sariles.
no, sa Mati at saka sa Dumingag campus nila. Meron tayong mga ina-assist na enterprises through JH Sariles naman. Ang pondo nun ay galing pa rin sa DOST. Pinondohan natin si JH para tumulong sa mga enterprise. So halimbawa, magbabanggit ako ng isang technology naman, no? Pero hindi ko pwedeng puntahan sa detalye, sir, kasi again, hindi pa siya na protektahan yung IPR niya, yung intellectual property, no? Merong isang tao pumunta at meron siyang raw materials. Seafood, sabihin na lang natin seafoods yung kanyang raw materials. At gusto niya na i-develop yun into something, no? So ngayon, ang sabi namin, kami sa DOST-9, wala kaming kakayahan. Pero pwede namin kayo i-refer sa isang university na gumagawa ng research. That is Western Mindanao State University naman sa Zamboanga City. So, pumunta siya doon sa university na yon, and now we've also funded. Kami ang nagpondo ng research na yon para gawin yon. Ang partner niya sa university, pero ang pondo galing sa DOST-9. Mahigit kumulang sa 2 million pesos yung funding. So, dito naman sa Pagadian Campus, pinondohan natin, imagine niyo ha, meron kayong kakao, may kalamansi kayo dito, meron din kayong coffee. But doon sa coffee, of course, may tapon ka din dyan, di ba? Sa kakao, yung ang tawag doon, yung coconut, yung kakao, yung pulp niya mismo, yung balat ng kakao, di ba? Pagbukusan mo. Tapon na rin yun. Yung kalamansi, yung peels. So ang ginawa niya, nagde-develop kami ngayon, funded din ng DOST, Zamboanga Peninsula, at ang central office namin. We're trying to develop something that could be used as an alternative to plastic. So pag nagawa yun, imagine mo basura, i-convert mo to something na pwedeng magamit as an alternative to plastic. So mga ganun, sir. So faculty din ang researcher doon, pero ang lumapit sa kanya ay taga-industriya, cacao farmers and calamansi peels, ay calamansi farmer ang lumapit sa kanya. So i-connect namin siya sa university, popondohan namin yung research. Ganun. So, ang DOST ay nakipag-partner sa ibang agencies, kagaya Tama po yan, sir. DTI at saka yung agriculture siguro, no? Yes, sir. So- Multi-agency partnership. Okay, thank you, sir. Thank you po. Thank you, Sir Elmer Maghanoy ng Media Link Pagadian. Rejoinder lang dun sa tanong ni Sir kasi we are talking about yung support funds. Pero yung may mga Sir, yung mga may proposal. Meron bang assistance si DOST as to the preparation kasi syempre pag meron kang innovation na gusto mong i-present, I want to develop this and magka-IPR to siya. Meron ba tayong assistance ang DOST doon? Dito pumapasok ang consortium, ang ZCORD. Actually, hindi lang ZCORD ang meron tayo sa Zamboanga Peninsula. Meron tayong 3 consortium. Ang health, of course, ang sino-showcase namin ngayon is yung Zamboanga Consortium for Health Research and Development. Meron din tayong tinatawag na WestMarDEC, Western Mindanao Agriculture, Aquatic and Natural Resources Development Consortium na nakafocus naman sa agri, aqua, and natural resources. And of course, meron din tayong tinatawag na SHRDEC or yung Zamboanga Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development Consortium na nagpo-focus naman sa industriya, sa mga canning, etc., etc. So ngayon, kung ikaw academe ka, nagsisimula ka palang researcher or enterprise ka, may idea ka pero hindi mo alam paano isulat. Lapitan mo sa DOST, idadirect ka namin sa 3 consortium na kung saan ka nabibilong. So kung halimbawa, health, so itatapong ka namin doon sa ZCORD. Kapag agri naman, ilalagay ka namin doon sa WestMarDEC or kapag industry, doon ka sa SHRDEC. Sila ang tutulong sa'yo na mag-develop ng proposal mo. But apart from that, meron kaming niro-roll out ngayon na programa na Propel. Nagsabihin ng Propel, no? Itong program Propel na ito, this enables you to ideate, meaning to say from ideation, from idea, down to commercialization. Tutulungan ka na DOST mula simula hanggang dulo. Tapos na yung mga araw na sasabihin mo walang suporta ang gobyerno sa research, walang suporta ang gobyerno sa technology generation. With Program Propel, we will be there from ideation through commercialization. Papaano? Soon, I think 2 months or 3 months from now,
all our provinces will be launching their iHubs, Innovation Hub. So, pag ikaw ay isang researcher, pag ikaw ay isang tao na may curious mind, pumunta ka dun sa iHub, magpapatulong ka from idea down to commercialization. Kung saang step ka na bilong, kung halimbawa meron ka ng technology pero hindi mo sigurado paano siya i-upscale or paano siya i-commercialize or paano siya i-standardize yung product mo, pumunta ka sa iHub, tutulungan ka doon. So far, ang pinakaunang iHub na na-launch natin ngayon sa Zamboanga Peninsula ay sa Zamboanga del Norte, sa Upper Turno. But we will be launching the iHubs in Zamboanga del Sur and Zamboanga Sibugay, I think by November or December this year. So for those who are interested, please visit the nearest DOST provincial office near you. Okay, so thank you for that, Sir John. Our last question will come from Sir Manny Maulana of DXID Infolink Pagadian. Good morning. Morning po. Advance Merry Christmas sa inyo. Okay. Matanong ko lang, sir, with regards to the warning device, yung earthquake device, tidal wave, dahil po, Pagadian City po ay ito po ang pinakamalaki pong damage in terms of life or ano. Ilan na po ang mga warning device po na na-install nyo dito within Zamboanga Peninsula? Kung in terms of tsunami early warning device, sir, iilan pa lang po kasi strategic po yung locations na pinaglalagyan natin. I think meron tayo dito sa Zamboanga del Sur. Nalimutan ko lang, sir, kung saan exactly. For Zamboanga Sibugay, I think may 3. Zamboanga del Norte, I think may 2. So, nilalagay ito sa mga areas na na-identify, pre-identified na tsunami-prone areas. Ang pagkakalam ko po, isa lang po dito sa may barangay San Pedro. Tama, yan na yan, sir. Kailan po kaya possible malagyan ulit? Kasi kailangan po ng Sambusurian. Yes. Actually, sir, dadaan ulit. Pag-uusapan namin ulit sa aming provincial office yan kasi kailangan yan in close coordination po with FIVOX. Sila po kasi nag-identify ng sites kung saan pa magdadagdag. Okay, sir. Pangalawang tanong po, sir. Concern ako doon sa sinabi mo na yung refilling o water refilling station, mayroon po kayong in-inspect, tapos mayroon po silang mga parang violation yata, yung sabi mo. Kanina, sinabi mo na hindi mo pangalanan. Tapos ngayon, ang mga tao ngayon, paano yon pag maraming madamay? Kami po ay tumutulong po sa sambayanan at dapat sana sabihin mo para at least di mabiktima yung mga tao. Actually, sir, that was 3 years ago. Wala na rin siya ngayon, naayos na rin. Hindi po sa Zamboanga del Sur yun. Okay. Sige. Next question ko po. Alam po natin, Pagadian City, Zamboanga del Sur, Mindanao, mineral, marami pong tayong mga mineral dito. Mayroon ba sa DOST na magkakaroon po ng isang parang platform na magkakaroon po ng halimbawa, scholarship dahil alam po natin sa China, karamihan doon, bata pa, marunong na magawa ng kahit ano-ano. Yung kagamitan natin halos karamihan dito galing China. Dapat Pinoy magaling din maghanap paraan. At least yung marami tayong mga bright dito sa atin. Gawin nating scholar, padala natin doon. At least pagbalik, sila na naman magturo. At least makahawon tayo sa kahirapan. Kung halimbawa nagawa to, yung mga mahirap, hindi na yan babalik sa bundok. Maano na yan? Mayroon ba kayo sa DOST magawa paraan, at least platform, for that matter, para at least para sa ating sambayanan? Yes, actually, sir, mayroon tayong tinatawag na exchange student program. Meron din tayong tinatawag na scholarships na ino-offer nung nabanggit ko kanina ng DOST Science Education Institute for master's degree,
PhD at saka postdoc na scholarship program. Ang purpose ng ganitong klaseng programa na binibigyan ng gobyerno, actually hindi lang DOST merong CHED, I think DA meron din, is to really get new information or yung bagong kaalaman from other countries at dalhin siya dito sa Pilipinas. Yung iba naman, kaya siya tinawag na exchange student program is that kung ano yung expertise natin dito, dinadala doon, tapos ano yung expertise nila, kinukuha natin. Parang nagkakaroon po ng exchange of information. No, yun yung ginagawa natin para hindi ma-stagnate yung ating mga researchers or even nasa academe. Kadalasan yung mga nag-a-avail nito ay yung ating mga faculty sa academe. Meron din tayong tinatawag, sir, na ERDT, yung engineering, nalimutan ko yung buong terminology. But it's also a scholarship program kung saan kung ikaw ay graduate ka ng engineering, kung gusto mo mag-masters or mag-PhD, i-avail mo yun sa mga top-notch na universities natin. Like for example, kung ikaw ay agri-engineer, pumunta ka ng UP Los Baños. Kapag ikaw ay ano ba tawag dito, mechanical engineer, pwede ka pumunta ng Batangas State kasi yun yung National Engineering University natin. Mga ganong program natin. So, kung mapapansin mo, may mga faculty tayo na nandito ngayon, pero by few months from now, wala siya dito, tapos bumabalik 2 years after. Kasi po may return of service po tayong tinatawag. Yung mga master's degree program tsaka PhD program natin, yung like sa master's meron niyang 2 years or 2 to 3 years nung gawa ng thesis mo. Pero pagbalik mo dito, kailangan niyang mag-serve ng at least 6 years. Kasi minsan, ang scholarship program is 1:2. For every year na pinondohan ka ng gobyerno, babayaran mo siya ng 2 years in service. No? So, yun yung method or way ng government natin para i-ensure na yung natutunan mo kung saan ka mang lupalop na pumunta para mag-aral ay ibabalik mo in terms of service sa iyong mga estudyante at sa community. Kasi sa universities ngayon, meron tayong tinatawag na trifold na responsibility ng universities. That is education or instruction, research, and extension. So, ngayon, para ma-promote ka, dapat meron kang tatlong yan. No? Meron kang nagtuturo ka, nagre-research ka, at dapat gumagawa ka rin ng extension services. So, kapag itong mga teachers or mga nag-avail ng scholarship ng master's and PhD, bumalik sa kanilang mga universities or kung saan mang institution sila nagbibilong, kailangan gumagawa na rin sila ng extension program. Kasi kasama doon sa return of service nila is yung kanilang tinatawag natin na capstone. Kung saan, pag bumalik ka, kailangan may i-implement kang activity para sa community na na-identify mo or organization. That way po, na-i-increase yung ating capability ng community, ng academic institutions, and nung affiliation nung taong nag-avail ng scholarship na yun. Okay, last na lang po. As being a DOST employee po, ano po ang legacy ninyo na maging proud namin na masabi nyo sa yung nagawa nyo? Thank you. Parang ang hirap ng tanong, sir. Kasi marami na ikaka-proud nating lahat bilang Pilipino. Number one, siguro kasi kanina may nabanggit nalimutan ko kung sino yung nagsabi kanina na ang dami naming pinapasukan na sectors. Merong health, merong education, merong industry. Si Sir Jun yata yun, no? Tama. Nagsabi siya kanina. Ang ikaka-proud namin is that, tama, kaya namin pumasok sa kahit anong sektor ng lipunan. Pero sa lahat ng pinapasukan namin, wala kaming pinapasukan na hindi namin tinatapos. Wala kaming project na iniiwan na pagtapos na, tapos na. No? Pag nag-implement si DOST ng isang proyekto, pag nakita namin na kailangan pa niya ng tulong, tutulungan pa namin kayo. At kahit natapos na, kahit na gumagana na yung proyekto mo, kahit na maunlad ka na, bumabalik sila sa DOST kasi meron pa rin silang tanong. At yung tanong na yun, kailangan pa rin ng intervention ng DOST. So yun yung maikaka-proud namin na once tumulong si DOST, hindi natatapos yung tulong ng DOST. Kumbaga, kapag nag-develop tayo ng isang pagkain, halimbawa, dito sa inyo, ang paborito ko dito sa inyo, yung calamansi juice ninyo, no? So, nagsimula siya as a restaurant, if I'm not mistaken, pero may nakita siyang calamansi farm,
nung nag-assess sa kanila, until eventually, lumaki na ng lumaki. Meron naman sa Zamboanga del Norte, sardinas din naman kanila doon. Hanggang ngayon, nag-e-export na siya. Pero bumabalik at bumabalik pa rin sa DOST. Dahil sa interventions sa DOST na kami lang ang makapagbibigay. Walang ibang government agencies ang makapagbigay nun. Especially when it comes to food safety and quality ng mga produktong dinedevelop in terms of food processing sector. No? Ganon yung perspective ni DOST. Ganon yung gusto naming iparating sa inyo na proud kami na kami lang ang may gawa nun. Kami lang ang kayang gumawa nun. Yung number one, sure kayo na pag tinulungan kayo ni DOST, hindi kayo pababayaan mula simula hanggang dulo. Number two, kapag pagkain, most especially kapag pagkain ang pinag-uusapan, kami lang ang may kakayahan sa food safety. No? Of course, andyan yung academe, pero may laboratory kami na kami lang din ang nagtetest. No? Kesa naman pumunta kayo sa private institutions, magbabayad kayo. So, yun yung mga ikaka-proud natin or ikaka-proud namin na pwede nyo rin ika-proud sa DOST. Salamat po. Ay, thank you po. Thank you, Sir Manny Maulana ng DXID Infolink Pagadian. I think that's the last question from our media partners. No? Maraming salamat sa mga nagbigay ng mga katanungan. Of course, yung mga kasama natin nanonood sa atin ngayon, mga online viewers. Thank you so much, everyone. Now, bago magtapos ang ating programa, of course, we would like to hear closing statements from our guest today. So maraming salamat sa tanong ninyo at sana na sagot namin ang lahat ng katanungan ninyo. And of course, yung matutulungan nyo kami dahil pag-disseminate sa information na nabigay namin sa inyo. Yun yung kahuli-hulihang kahilingan namin sa inyo. No? Tulungan nyo kami na ipalagana palalo ang kaalaman sa siyensya, teknolohiya, engineering, agri, and mathematics sa STEAM. And of course, we would also like to invite everyone, no? Kayong mga taga-media, yung mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, come and join us on September 23 to 25 at Palacio del Sur in Zamboanga City for the Regional Science and Technology Week featuring Handa Pilipinas Mindanao Leg 2025. So thank you very much po. Maraming salamat, Assistant Regional Director Ricardo J. Apolinario III of DOST Region 9. Amin din pong pasasalamat sa ating partners mula sa Mindy's Catering and Landscaping Services para sa inyong assistance sa episode na ito ngayon. Sa ngalan po ng PCO Secretary Dave Gomez, PA Director General Catherine Chloe De Castro, Regional Head Noemi Adaga at sa buong puwersa po ng Philippine Information Agency Regional Office 9 at sa ating guest mula sa DOST Regional Office 9, ito po si Emmanuel Taghoy hanggang sa susunod na episodes ng Kapihan sa Region 9. Daghang salamat.